What's up, Rage here. Happy Diwali to all of our Hindu brothers and sisters out there. At dahil Diwali nga ngayon, susubok tayo ng iba't ibang klaseng mga Indian sweets. Let's go! Ang Diwali nga pala yung tinatawag nilang Festival of Lights. Okay? So, para sa mga Hindu, ito na yung parang pinaka New Year nila, no? Ayan. So, daming nagse-celebrate ng mga Hindu. Okay. Ang tawag nila dito is Mithai box. Okay, please correct me if I'm wrong. Ito nga yung Indian Mithai box. Ang ibig sabihin ng Mithai ay sweets. Ang box nito is assorted na. No, ayan sila. Assorted na sila. Itong particular box na to ay galing sa Urban Tadka restaurant. Isa siyang vegetarian restaurant dito sa Dubai. Meron tayo ditong, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 different kinds of sweets. Indian sweets. Okay? Tapos meron akong kodigo dito kung ano mga pangalan nila. So according to this listahan, tatry natin sila isa-isa. Okay, so first sa listahan natin is the Kaju Katli. Kaju Katli. Ang ibig sabihin ng Kaju is cashew. At Katli is fudge. So ang translation niya literally means cashew fudge. Cashew fudge, okay? So this one, ito yung diamond-shaped sweets covered in silver leaf. Okay? Ito siya. Ito. Lapit siguro ako. Siguro konti para makita nyo mabuti. So meron siyang parang silver foil. Ayan. Tapos, ayan, may makikita ka mga cashew pieces dyan na dun sa parang fudge na sinasabi niya. Okay, try natin siya. Hindi siya ganong matamis at masarap yung combination niya nung parang fudge at saka yung cashew nuts. Yung foil parang wala naman siyang lasa, parang design lang siya. Masarap. Napaka-pleasant nung sweetness niya, hindi overpowering. Bibigyan ko ba ng rating ng mga to? Siguro hindi ko nagbibigyan ng rating. Ang gagawin ko na lang is i-rank ko kung alin yung top 3 na paborito ko sa lahat ng to. Okay, let's proceed with the next one. Pangalan ng next one is Besan Ladu. Besan Ladu. Again, please pardon me kung minamasaker ko yung pronunciation ng mga salita. Description niya, the round brownish yellow ball made from roasted gram flour, ghee and sugar. Ito yan. Ito siya. Para siyang donut na yung munchkins. Okay, try natin. So sabi dito sa list, gawa siya sa gram flour, ghee, yun yung clarified butter, and sugar. Alright, tingnan natin. Medyo matigas siya. Okay. Yung texture niya medyo magaspang. Tsaka mas matamis siya dun sa nauna kong tinry. Tapos meron siyang flavor ng parang cardamom flavor. Meron siyang konting hint ng cardamom. Let's proceed with the next one. Itong orange daw na bright orange, round bright orange one. Ito yung bundi ladu. May bundi ladu. Ayan. So kagaya siya nung yung naunang round na bola, pero ito besan ladu ito.
is Bundi Lado. Or Montichour. Try natin siya. So nakikita ko meron din siyang parang mga nuts. Hindi ko sure kung cashew ba yun or mga ibang klase ng nuts. Tingnan na lang natin. Okay. Mas malambot to kumpara dun sa isang lado. Sarap siya. Parang almonds yata yung nuts na nakalagay. Ito talaga yung parang ang texture niya parang kumain ka ng Munchkins na donut. Tsaka matamis din siya. Parang yung hindi kasi tamis nung yung besan lado pero matamis din siya. Sarap. Parang donut talaga yung dating niya. Okay, next, yung pista roll. Okay, green and silver cylindrical pieces made from pistachio and often stuffed with sweetened koya. So ano yung koya na yun? Alamin natin. Ayan, so sabi niya, green and silver cylindrical pieces. Ayan siya. And made from pistachio. So yung coating, yung green na part niya gawa sa pistachio. And stuffed with koya. Ano kaya yung koya na yun? Ito, may palaman daw siya na ang tawag ay koya. Hindi ko naman alam kung ano yun. Bahala na, tingnan na lang natin. Ito. Sarap. Sino mang may nakakalam sa inyo kung ano yung koya, paki-comment naman sa baba. Pero okay siya, masarap siya. Hindi siya kasing tamis ng dalawang lado. Tamang-tama lang yung tamis niya. Ang texture niya parang kumain ng pastillas. Yan, yun yung pinakamalapit na sweets, ng Filipino sweets na may compare ko sa kanya. Yung susunod is the Besan Burfi. So yellow squares or triangles, sometimes garnished with nuts or saffron. Ito siya. Meron din siyang parang yung silver foil. Tapos meron din siyang pistachio. Tsaka kulay yellow siya. Ayan. Yeah. Tapos meron din daw tong saffron. Okay, ito yung pampakulay siguro niya is yung saffron. Okay, tikman na natin. Interesting yung lasa niya. Hindi rin siya ganun katamis. Parang may kalasa siya sa mga delicacies ng Pilipinas. Konti lang yung nuts na nakalagay sa kanya, pero nalalasahan mo yung nuts na nilagay nila. Meron silang nilagay na pistachio, so nalalasahan mo pa rin siya. Tapos yung susunod is Quesar peda. Small yellow flower-shaped sweets flavored with saffron and cardamom. Ito. Nasa yung kanina na lado na natikman natin, meron siyang konting hint ng cardamom. So ito, tingin ko mas lasang cardamom to. Small flower-shaped sweets. So ito. Meron siyang parang naka-drawing na bulaklak. Tapos sa gitna ng bulaklak merong pistachio. Okay. So ang flavor daw nito is saffron at saka cardamom. Okay, so tingnan na natin. Hindi man siya, wala akong nalalasang kahit na konting cardamom dito. Mas lasang pastillas to compared dun sa isa kanina. Parang kumain ka talaga ng pastillas na galing ng Pilipinas. Mas matamis siya ng konti. Texture-wise and flavor-wise, pastillas. Okay. Next. Chocolate burfi or anjeer roll.
dark with visible nuts. Ito ba yan? Teka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung laman nito. Yung description ko is 9 lang. So, baka may namiss ako na ilan. Di ba, tignan na lang natin. Kung hindi man natin malaman yung pangalan nila, please help me out. Pakilagay sa comment sa baba kung alam niyo yung mga pangalan ng mga to. Okay? So, yung sa listahan ko, chocolate burfi or anjir roll. Okay? The dark brown ones with visible nuts, usually made from figs or chocolate mixed with dry fruits. So, parang dalawa yung nakikita ko na ganun. Na ganun yung description. Ito. Either ito or ito. Okay, ito parang mas kalamay yung dating nito. Ito parang granola bar. Okay. Try muna natin ito mukhang granola bar. Yan. Okay, ang dami niyang nuts. Okay. Parang kang kumain ng pudding na may mga nuts. Yung texture niya, ay yung flavor profile niya, parang kumain ng granola bar. Pero yung texture niya, parang pudding na may mga nuts. About itong isa na mukhang kalamay, parang kalamay. Yung feel ko sa kanya parang kalamay. Ganun. Try natin. Parang kumain ng kalamay na may mga nuts din. Parehas lang sila ng tamis nitong inong isa. Parang granola bar. Okay. So far, tamis-wise, yung sweetness level, ito yung pinaka matamis na natikman ko so far. Yun, yung besan lado. Next, coconut or milk burfi. Yun yung white squares. Whitish stacked pieces, soft and milky, sometimes made with coconut or condensed milk. So, ito siya. Ayan. Ito daw ay ang milk or coconut burfi. Siguro pag kinain mo to, magbaburp ka lang magbaburp. Say burfi. Alright, tignan natin. Ganun din yung texture niya. Kagaya nito, yung yellow kanina, magkaparehas sila ng texture. Parang pastillas na medyo magaspang ng konti. Tamis, okay lang. Nasa borderline siya ng sobrang tamis at sakto lang. Wala akong nalalasahan coconut, so I think milk burfi ito. Gawa sa milk. Manapin na tayo matapos. So, yung orange daw na to is Gajar Halwa Burfi or Karachi Halwa. Di ko alam kung pareho lang yun o hindi siya makapag-decide kung alin sa dalawang to ang pangalan nito. Kasi inano ko lang yung picture. Pinicturean ko lang sila tapos chinek ko lang sa ChatGPT. So, in description niya, chewy or fudge-like sweet made from carrots. Ooh, carrots. Okay. Or corn flour, depending on the type. So, maaaring carrots or corn flour siya. Siguro yung Gajar Halwa Burfi, yun yung gawa sa carrots. Tapos yung Karachi Halwa, yun yung corn flour. Yan. So, kung anong lasa nito, kung lasang carrots siya or lasang corn flour, doon natin malalaman kung alin yung pangalan niya doon, di ba? Okay. Ito siya. Meron siyang parang almond ba yun? Almond sa taas. Ganyan ang itsura niya. Okay. Kaya natin. Siguro nga gawa to sa carrots kasi parang akong nakatikim ng carrot cake. Yung texture niya para kang kumakain ng donut
yung munchkins. Ganun yung ano niya, tingnan nyo. Makita mo naman sa itsura niya. Ganun din, borderline din siya sa sakto at sobrang tamis. Ngayon, merong isa dito na wala sa listahan ko. Ito siya. Kulay green na yung isang side is parang merong siyang icing na kulay puti. Okay. Ano kaya ito? Tingnan na lang natin. Hindi ko masabi kung ano yung flavor niya pero parang may gatas siya na may coconut. Ano kaya ito? Ayan, so kung alam nyo kung anong sweets yun, paki-comment naman dyan sa baba para malaman mga viewers natin. Ayan, so yun na lahat ang laman ng ating Mitay box. Diwali Mitay box. Kung i-rank ko kung ano yung mga paborito ko dito, I guess ito yung number 3, rank 3. Ito. Ano nga ba to? Ito yung pista roll. Yan. Tapos number 2 is yung ito, yung kalahating yung bundilado. Yan, yun yung aking number 2. At ang pinaka-favorite ko sa lahat ng to ay yung eto, yung may bulaklak. Quesar Peda. Yan, ito yung pinakagusto ko kasi para ka lang kumain ng pastillas na galing ng Pinas. Yan, ganun yung lasa niya. So, dito na nagtatapos yung pag-try natin dito sa mga iba't ibang klase ng Indian sweets. Okay, with the help of this Mitay box from Urban Tadka. Kung may mga mali akong nabanggit na mga pangalan or alam niyo yung mga pangalan ng ibang mga sweets dito na hindi namin na-identify, paki-comment naman dyan sa baba para malaman din ng ibang mga nanonood. At ako na rin para malaman ko kung anong tawag sa kanila. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, mag-like naman kayo at mag-subscribe. Wala namang bayad yan, libre lang. At click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na magpo-post ako ng bagong video. Okay? That's it for today and I'll see you in the next one. Peace!